Does spiritual health play an integral role in one's total well-being? Yeah, mga kapaglaom, what habits must each of us develop in order to be healthy, mentally, physically, emotionally, and spiritually? Yes, discover with us some biblical principles to total health here on Let's Pray Pilipinas, live in Cebu. Happy Holy Sabbath Day of the Lord, mga kapaglaom. Kumusta man ang inyong simana? We trust that God never ceases to uplift you and your family members amidst the challenges of life, and He always blessed you with love. We really believe in that. And we would like to welcome today mga kapaglaom ato ang co-host here with us as always, kapaglaom Pastor Elmer Pagunsay. Yes, thank you. Happy Sabbath. Yes, Thank you. and we also have here our very own communication director, kapaglaom Bernie Maniago. Amen. Happy Sabbath, Yes, kapaglaom Sir Joy. Bernie. Yes, so kapaglaong Pastor Pagunsan Yes, and welcome. kapaglaong Ma'am Joy. Yes, that's right. And it's really another blessing kapaglaom Sir Bern. Yes, nga ma-reminded ta. Yes, nga naatay magbubuhat, nga maayo kaayo, right kapaglaom Sir Bern? Yes, that's really true. Every Sabbath actually is a reminder that our God is our Creator. Amen for that. Amen for that. And He is very loving, mga kapaglaom. Loving kaayo siya alang kanatong tanan. So, mga kapaglaom, Pastor Pagunsan Yeah. also has something to also share with you this time before nato sugdan ang ato ang programa. And of course, mga kapaglaom, na lipay mi nga in spite sa mga crisis sa Yes. tibuok kalibutan, bisag dinhi sa ato, naagyapon kita ga serbisyo sa ato nga Ginoo. That's true. And so this time, mga kapaglaom, before ta magpadayon, we would like to invite kapaglaom Pastor to begin this with a prayer. Okay, let us bow heads as we pray. Our Father God, once again, we thank you for giving us opportunity to be here this Sabbath. And thank you also for the good health, sound minds. And thank you also for the holy angels that protect us wherever we go, that we will be free from accidents, from the sickness. And thank you, Lord, that we can serve your people today and bless those who are listening and viewing in this media platform, because we ask this in Jesus' name. Amen. 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 Amen for that. So once again, mga kapaglaom, and with kapaglaom Sir Bernie and kapaglaom Pastor Pagunsan, we welcome all our viewers nga nagtan-aw nato karon sa GSAT Channel 37. Happy Sabbath to all of you. And also kapaglaom Pastor and kapaglaom Yes, Sir of course, Bern, we are also live sa ato nga local Channel 25 dinhi sa syudad sa Sugbo. Happy Sabbath to all of you who are watching live sa ato ang local channel. And also we are live here sa Facebook, no? Kung naamo sa Facebook and sa YouTube, we would like to welcome you all and thank you so much. It's really our delight, mga kapaglaom, nga magkauban ta sa pag-inampuay, pagtinambayaay, no? Pagdala sa ato ang mga hangyo dinha sa trono sa Dios. And you can now start sending in your prayer requests, Sir Bern, no? Sa ato Yes. ang dinha sa mga numero nga inyo makitaan dinha sa inyong screens karon. So we have it, and we are really inviting you to start sharing it with us. We will be happy to pray with you, right? Kapag Yes, of Pastor course. Pagunsan. Maorgin ni mga kapaglaom ang ato nga tanan nga ginatanaw o amo kamo ginainbitar nga kinahanglan kung naamoy mga kinahanglan nga pag-ampo dinhi nato, palihog ipadala dinhi sa ato, og pero kung naay mga confidential palihog andam kami dinhi sa pag-ampo sa inyo off air. Yes, that's true. And Sir Bernie, you will be also happy to pray with our mga kapaglaom this time. Yes, kapaglaong Joy, I'm happy nga I'm back again sa Let's Pray Pilipinas. Yes. So, yes, og kung aduna kamoy confidential nga request mo to giingon ni Pastor ganina, ipadala diri sa amo gihapon, but we will deal it confidentially. Yes. Ang inyong prayer. Again, we would like to encourage everyone. This program is really designed nga maghatag ta og panahon para sa pag dala sa inyong mga pag-ampo diha sa trono sa Ginoo.
Yes, and it's wonderful to remember kapag laom pastor, Yes, kapag laom Sir Bern, and mga kapag laom ngang ato ang nga Dios, wala lang siya nagapaminaw, but naga-answer siya sa ato ang mga pag-ampo. So this time, we will witness ato nga paminawan ang mga praise reports nga ato ang na-receive gikan man sa ato ang mga kapag laom, no? So maybe kapag laom Lady Dawn is here to bring to us this praise report this time. So kapag laom Lily Dawn, happy Sabbath to you. And it is now your time sa paghatag ni ining praise reports na to gikan sa ato mga kapag laom. Kapag laom Lily Dawn, Happy Sabbath mga kapaglaong dyan sa studio. happy Happy Sabbath to Sabbath. you. Yes. Happy Sabbath kapaglaong Joy. Kapaglaong Sir Galino. Kapaglaong Pastor. Happy Sabbath mo sa nandun. Happy Sabbath. So, di na nato na ngayon, no? I'm happy to share to you ang praise report for this Sabbath. And first off, di kami Jumili Pakna ang Matalam na Cotabato. Ang iyong prayer concern is about healing. And then, pagka-August 18, 2021, nagpasalamat siya sa inyong mga pag-ampo. Amen. Si Marjorie Pakna nga iyang igsuon is getting better na. Amen. Amen. Next is from Mr. and Mrs. Rudy Luna of Pagadian City. Katong July 29, 2021, nagpatabang siya ampo kay naa sila sa Aisha Hospital na positive sila sa COVID o gi-oxygen sila for 11 days na ara sila sa hospital. And then, pagka-August 14, 2021, ila gidayig o gipasalamatan ang Ginoo nga sa 18 days na gi-confine sila sa hospital o gi-oxygen. Karon, they are now self-quarantine at home for recovery. Amen. Next is from Blanche Beryl Binil of Midsayap, Cotabato. Katong August 12, 2021, ni-request siya og prayers para sa iyang grandson o iyang pregnant nga daughter-in-law who are now having LBM and vomiting. They are just at home due to doctors' busy schedules. O gidextra sila o gateka po sila ng mga medicine. Unta nga, they will be cured as soon as possible through your prayers. Amen. And then, pagka August 14, 2021, nagpasalamat siya tungod ang iyang grandson is okay na and ang iyang pregnant niya daughter-in-law is getting better but still on continuous God. treatment and ato siya ipadayon og pag-ampo nga God. matutagilod na siya. Mhm. Next and lastly is from Dolores Mejia Hayag of Tacras, Nara, Palawan. Mhm. Katong August 7, 2021, iyang gipaapil sa pag-ampo ang iyang niece na si Angeline Mejia Carilipio, who is now admitted at Adventist Hospital, Palawan. She will be scheduled for operation and nagpaampo sila nga unta para sa iyang unta nga immediate recovery. And then, pagka August 13, 2021, nagpasalamat siya sa Ginoo. Praise God, kay successful ang iyong operation. Amen. And praise God because He used people to help Anhan in her financial needs sa mga donors nga nag-donate sa ilang dugo o sa iyang mga friends o relatives nga nag-help sa expenses sa hospital. Amen. Maayo gyud ang Ginoo. Praise Amen. God. Thank you so much, mga kapaglaong, for sending this praise report. We are so blessed, and I hope our mga kapaglaong are blessed also by hearing this praise report. This has been a Kapaglaong Lily Dawn Hala of Hope Channel Cebu, reminding everyone that whatever we shall ask in prayer, if we only believe, we shall surely receive. See you next time, mga kapaglaong. Amen. Thank you so much kapag laom Lily Dawn. What a wonderful blessing to hear, no? Kapag laom Sir Bernie. Yes. And also kapag laom Pastor Of course. Amen for Pagunsain. that. Yeah, nga naatay Dios nga nagatubagan. I remember last Saturday and the other Sabbath, ato nang gipang-ampuan kauban sa ato ang mga uban nga Correct, correct. stations, and God answered this prayer. So this time mga kapaglaom, talking of prayers, we would like to welcome Kapaglaom Mine. Is Kapaglaom Mine there? Okay. Ato siya nga paabuton for a short time, no? Naa siya ato ang maka-story because she will be bringing to us and she will be reading for us ni ini nga mga prayer requests. So again mga kapaglaom, while waiting, we are inviting you. You can send your prayer request sa mga numero ng inyong makitaan din sa inyong screen. So this time, Kapaglaom Mine, we would like to welcome you. Happy Sabbath, Kapaglaom Mine. Hello? Kapaglaong Joy. Yes, happy Hello? Sabbath. Welcome. Yes. Happy Sabbath to you. Yes, happy Sabbath also Kapaglaong Pastor and Kapaglaong Sir Bernie.
For our first batch of her request box, so by mga request karon, we have Shahani sa Pabilina, and then we have sa sila, sa ilahang anak, ilahang handong na unta, layot lang ang results sa ilahang mga swab. Yeah. And also, natong iagay sa pag-ampo, sa paglaom Shinette Mariana, o ang iyang bana nga si Francis nga nakaroon sa Cagayan de Oro tungod kaya doon na sila ginabati o buok sipon o ang mga MSU and takers po sa board exam licensure along sa mga social workers karong August 24, 25, 26 hapit na next week na makapasar sila and matapos na sila. So also atong i-pray si sa paglaom Errol Tulod ang iyang nanay kay ana sa hospital karon. And ato sa dito sa pag-ampo sa paglaom si Mary Ann Sahan nag-suffer karon sa mga ovarian cancer, and also si Nelia Danilis operahan sa iyang tumor sa fallopian tube and last sa Taiwan karon. Right now naasab sa na-stroke sa o nasa ICU sa paglaom Sarah Cagas na nasa Oroqueta City sa nangyayari sa pag-ampo. And I have additional prayer request to the eye sa paglaom Joy at sa paglaom Pastor. Let's pray for sa paglaom Milka Lirasan na akala na confined sa Adventist Cebu City Hospital. Kung na-compromise na niyang health with the most rampant sa itong panahon karon. And I think that would be all, Kapaglaam Joy. Thank you so much. And thank you so much mga Kapaglaam Joy for praying with us. With us in your Kapaglaam Mind of Hope Channel. Reminding you that the Lord is good. He's a stronghold in the day of trouble. And Thank you so much Kapaglaomain. A little bit naputol, but thank you gid kaayo Kapaglaomain for reading to us niini nga mga prayer requests. So this time mga Kapaglaom, we are inviting you to join us in prayer as we bring these petitions before God through Jesus Christ. Kauban ni Kapaglaom, Sir Bernie Maniego. Sir Bern? Mga Kapaglaom, ako kamong gihangyo sa pagkuyog damo sa ato nga pag-ampo karong nga buntag. Mag-aampo kita. Amahan nga balaan nga na ikaw sa kitasan sa mga langit. Nagadangop kami kanimo Ginoo tungod kay ikaw man ang Dios nga mahigugmaon, mahinuklogon ug Dios nga dalangpanan sa tanan. Ikaw ang Dios nga maluluyon, nakakita kung unsa ang kahimtang sa imong makatawhan. Kay bisan pa Ginoo, imong gipadala ang imong anak nga si Ginoong Hesus dinhi sa yuta nga nagministeryo. Natandog siya sa kahimtang sa makatawhan og nangaayo siya og naghatag siya og pagministeryo. Busa karong adlaw amahan, among gidala kanimo sa imong atubangan si Shahani o si Danriel sa Biliana nga unta ang ilahang gihangyo Ginoo nga manigative ang result sa ilang swab test. Amahan na kanimo ang tubag ni ining ilang mga paghangyo. Busa amo silang gidala diha kanimo. Kaoban ni Chinet og ni Frances Marianas nga naa karon sa Cagayan de Oro og sila nagahangyo diha kanimo amahan nga unta maayo ang ilang ubo ug ilang sipon. Og mausab among gidala kanimo ang mga estudyante sa Mindanao State University nga magakuha sa ilahang licensure examination sa social workers karong August 24 to 26, 2021. Yang ilahang paghangyo Ginoo nga unta makapasar sila og adunay mutap sa board exam. Amo usab gidala sa pag-ampo ang nanay ni Errol Tulod nga sa diin Ginoo naa karon na admit sa hospital. Kung unsa man iyang kahimtang amahan, nagahangyo kami nga imo siyang bisitahon. Imong gamiton ang mga doctors, ang mga medical personnel, labi na mga tambal nga iyang gigamit nga sa dili madugay, ma-discharge sa hospital ug makabalik sa iyang Pinoy-anan ug sa iyang pamilya. Amo usab gidala kanimo si Mary Ann Kahan nga right now nag-suffer siya sa iyang ovarian cancer. Ginoo ikaw lamang nakakita kung unsa ang kahimtang sa iyang lawas. Busa Ginoo maluoy ka. Tanduga ang iyang cancer o panalangini ang mga tambal nga gi-administer sa iya nga unta adunay kaayuhan ang iyang kahimtang. Ginoo ang imong kabubuton lamang ang among gihangyo alang kaniya. Usab among gidala kanimo si Nelia Damiles nga operahan usab siya sa iyang tumor sa fallopian tube.
Karon tuwa siya sa Taiwan, dili lalim Ginoo nga naa ka sa laing dapit. Busa nagahangyo kami nga bisitaha siya amahan. Nga unta ang pag-administer kaniya sa surgical operation mahimong maayo lamang kini ang tanan o pinaagi sa imong tabang makalampuwa siya sa iyang kahimtang. Sa katapusan among giampo usab si Sarah Cagas nga naa siya sa ICU tungod sa stroke. Ginoo bisitaha siya. Nanginhanglan siya sa comfort, nanginhanglan siya og tabang busa amahan amo siyang gidala kanimo nining taknaa. Sa katapusan amo usab gidala si Nilda Lirazan nga naa karon na admit sa Adventist Hospital. Ginobisitaha usab si Sister Nelda kung unsa iyang kahimtang ikaw nakakita niini busa amahan hinaot nga kining imong makatawhan nga nagahangyo nagapakiluoy sa imong tabang Ginoo. Imo silang tabangan giyahan amahan nagapakiluoy kami kung unsa man imong kabubuton ang imong kabubuton mo'y matuman alang kanila. Busa kini among gitugyan o gisalig kanimo ang tanan. Pasayloha kami sa among mga sala. Pinaagi lamang sa ngalan ni Ginoong Hesus. Amen. 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 Praise God. Thank you so much Kapaglaom Sir Bernie, and thank you mga Kapaglaom for praying with us ni ini nga mga pag-ampo, and we trust ang Ginoo nakadungog sa ato ang mga hangyo even if kita di nato matter Kapaglaom Pastor Amen. unsa Of ka course, deep, oo, but exactly. the Holy Spirit is also there, no, mohatag sa atong prayer with groanings that cannot be uttered. So at this moment mga Kapaglaom, let us proceed to the second batch of our prayers, no, nga gipadala gihapon ninyo dinhi kanato karon, and we are welcoming Kapaglaom Giselle to be with us here to bring and read to Amen. us these prayers. Kapaglaom Giselle, happy Sabbath. Blessed Sabbath morning, mga kapaglaom. Yes. Yes. Good morning. Kaninyo din ha sa studio, happy Sabbath. Ug sa atong mga prayer partners around the world, happy Yes. Sabbath, mga kapaglaom. I believe today is extra special day because it's Sabbath, right? Amen. And I'd like to bring to you the second batch of a prayer request. I'd like to start sa prayer request ni 4636 alang sa iyang nga tatay, Antonio Mendoza, alang sa iyang nga full recovery gikan sa iyang nga mga balatian. And of course, finances nga makita na sila niini para sa ilang nga hospital bill. They are Yes. planning mga kapaglaom nga ibaligya ilang nga house and lot, believing nga mao kani ang makatabang sa ilang mga financial challenges mga kapaglaom. So atong tabangan sa pag-ampo, and we have also sa paglaom Romy Arsena. Nanghangyo sila sa intervention sa Ginoo alang sa iyang healing and of course full recovery sa ihapod nga sakit karon. We have 2663 nagpaampo pod siya alang sa iyang uncle Judy Salvador. As of now, mga kapaglaom, gi-isolate siya tungod kay luya ang iyahang nga lawas. And also, we would like to continue to pray alang po siya nga auntie nga si Lilia Salvador nga unta ma-discharge na po siya sa hospital. Yes. And kapaglaom Joy, kapaglaom Pastor, and kapaglaom Sir Bern, we also pray for Heidi Matas nga karon na medyo nawala iyahang panglasa, no? Yeah. Kung nabalaka ang pamilya, hinaot maulian na po sa dili madugay. Amen. And we have also kapaglaom Linwell, gikan pa ni sa Malalag, Davao del Sur. Nagpaapil siya gapaampo alang sa iyang asawa nga si Myrna Magdadaro. Naunta ma-regular na ang iyahang nga way of breathing. Yeah. No? Maglisod siya ginhawa mga kapaglaom. And last but not the least, we have Olivia Buyukan, gikan sa Lagawi, Ifugao, mga kapaglaom. Oh. Ginapaapil niya paampo alang sa iyahang full recovery gikan sa iyang scabies or kanang katul-katul sa iyahang panglawas. So mao lang kadto mga kapaglaom ang second batch of our prayer request. Again, this is Giselle
reminding everyone that God shall supply all your needs according to His riches and glory by Christ Jesus. Happy Sabbath Happy once Sabbath. again, mga kapaglaom. Amen. Yeah, Happy yeah. Sabbath. Thank you so much Kapaglaom Giselle, and we really miss you here, no? And thank you kayo sa pagbasa ni ini nga mga prayer requests. So at this moment mga Kapaglaom, we are again inviting you sa pag-uban namo sa pag-ampo atong pagadadon kini ngadto sa Dios. Pinaagi ni Jesus Christ kauban ni Pastor Okay, thank you. Pagunsain. And with, mag-ampo kita mga kapaglaom, please. Amahan na mo nga naa ka sa kitaasaan sa mga langit ni ami sa second batch nga prayer request og naay mga katawhan nga kinahanglan og ilang mga physical healing. Yes, Lord. Og amo gidala sa imo ang amo igsuon nga si Brother Antonio Mendoza nga hinaot pa nga maging kompleto na ang iya nga pag-ayo og matagaan pod og pamaagi nga may mga tao nga makapalit sa ilang house and lot para nga makatabang pagbayad sa ilang mga bill sa hospital. Amo salda sa imo Ginoo ang among igsuon si Brother Romy Arsinas nga naa siya sa hospital karon tungod aning pandemic nga problema, hinaot pa nga tagaan siya og maayo nga tambal aron maka-recover siya sa dili madugay. Amo magdala sa imo Ginoo ang amo igsuon si Brother Sir Judy Salvador nga hinaot pa nga ikaw man mag-amping sa iyang kinabuhi og ini sila naging biktima pod ining crisis nga nagtuhaw sa kalibutan o kauban pod si Sister Lilia Salvador. Amo salda sa imo Ginoo Sister Hidi Matas nga hinaot pa nga dili maggrabe ang iyang kahimatangan, hinaot pa magbalik ang iyang mga panlasa aron nga makaayo sa iyang trabaho o makapadayon sa iyang normal nga bulhaton. Amo dala sa imo Ginoo ang among igsuon Sister Merna Magdadaro nga hinaot pa nga tabangan siya nga magregular ang iya pagginhawa aron maging maayo pod ang function sa mga organ sa iyang physical nga lawas para makaayo pod sa iyang mga responsibilidad sa iyang kinabuhi. Amo salda sa imo Ginoo ang among igsuon Sister Olivia Buyukan diha sa Lagawi, Ifugao. Yes. Naa say problema sa iyang skin og tagaay Ginoo og pamaagi ang mga doktors nga og mga tambal nga ma-diagnose eksakto aron eksakto pod ang pag-ayo niya. Amon sa dala sa imo Ginoo ang ministry ni Pastor Brindo Caros diha sa Bacolod. Yes, Lord. Sa amo mga cousins hinaot pa maging successful mapadayon nga maging maayo ini og amo dala pod sa imo ang mga nagatan-aw sa og nagapanimati ni ini nga programa. Hinaot pa nga ikaw magbantay pod sa ila nga mga panginabuhi adlaw-adlaw. Salamat Diod nga ikaw nagtubag sa among mga pag-ampo sa pangalan ni Guding Jesus. Amen. 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 Praise the Lord. Thank you Kapaglaom Pastor, and thank you mga Kapaglaom. It's really a blessing nga moduol ta sa trono sa Dios Amen. Kapaglaom Of course, Pastor. And oo. Kapaglaom Sir Bernie, I remember Yes. when we pray, it's not bringing God down to us, but it's bringing us up to Him. Amen, of So course, it's a oo. blessing, Pastor, nga natatubangan sa trono sa Diyos when we Exactly. pray. No, so this time it's really we are thankful for this prayer blessing, no? And mga Kapaglaom, throughout this month, we talked about, we have been talking about wellness, Oo. no? And last Saturday, nagiskuta about sa health, ato ang health routine, and unsaon nato nga mapaligon ang atong spirituhanon nga kinabuhi, pinaagi ato nga health routine, and that was about prayer in our devotional time, putting it at the top or Top. priority sa atong kinabuhi. Yes. Sa pagmata nato, unahon ginato to. Yes, that's true. Thank you, Pastor. And so, today, mga Kapaglaom, this Sabbath, ato na pod nga ipadayon. Dili lang ta dito sa routine, but we will go further, Kapaglaom, Sir Bern. Yeah. Kay kung routine na ginabalik-balik, Exactly. what will happen kung ginabalik-balik ang usa ka butang, it will eventually become your Habits. habit. So, niini nga Sabado, mga Kapaglaom, please join us. We will be talking about a very important topic again, wellness, healthy habits. Ang atong quote of the day, nagaingon siya, the love which Christ diffuses through the whole being is a vitalizing power. That comes from Counsels on Health, page 29. And
unsay connection man Pastor and Sir Bernie sa gugma sa Ginoo or gugma ni Jesus Christ nga naa sa ato nga lawas, sa atong kinabuhi nga maghatag mi ni natog kanang kinabuhi nga murag vitalizing Oo. power. Unsay connection sa love ni Jesus Christ sa ato Sa ang ato. pagka-abit, no? Oo. Pastor, so we will be answering 2 questions mga kapaglaom, and we would be glad to nga uban mo namo niini karon. So let us first answer this question kapaglaom Sir Bern, Sir kapaglaom Sir Bern and kapaglaom Pastor Pagunsan, unsay relasyon sa atong spiritual health or connection with Jesus Christ sa ato ang nga kinatibuk-an nga kaayuhan sa ato nga lawas kapaglaom Pastor. Tunod, no? Thank you, paglaom mo, Joy, no? And ato na ibawaan nga ang Ginoo mao ang tag-iya ni atong lawas, no? O niya nagsulti pag ang Ginoo nga ang Balang Espiritu mao ang atong lawas ang templo. Sa ato pa ang ato gugma siya duol kayo ang relasyon kay siya may tag-iya sa ato. Yes. So dapat ampingan gyud nato ni siya kay siya pod ang tag-iya ni. That's true. Thank you kapag lang Pastor Pagunsayan. Going farther ni ana sa giingon ni Pastor no kung naa si Jesus ampingan gyud nato kay siya man ang tagiyaan ni. But unsa ka importante Sir Bernie kapag lang Sir Bern nga atong palig-unon ning atong spirituhanon nga kinabuhi. Na ba ni kalabutan kung ang atong lawas maayo sa kaayuhan sa atong lawas kung maayo atong spirituhanon nga pagkinabuhi. Yeah, adunay connection, Ma'am Joy, no? Kapag laang pastor. Ang spirituality, at the same time, ang ato nga lawas, ang atong kinabuhi. Just talking about, kay ang atong time very, very short, kining forgiveness alone. Forgiveness, kanang pagpasaylo bitaw. Pila ka ninyo magigsuunan ang wala gyud naka-move on nga nakapasaylo sa nakasala sa inyo. Kung sa inyong gibati, just dili na lang siguro kami mangutana. Ako na lang i-explain sa inyo that can create stresses in your life. Kanang dili ka makapasaylo, ikaw mismo masaman maapektuhan sa imong kaugalingon. That's so dili true. ka katulog, dili ka maayo makakaon, unya kung mauna ang imuhang kaugalingon nga dili ka makapasaylo sa nakasala sa imo, then kung kinsang nakasala, mudaghan na sila, making your world smaller. And then what happened to you? So you are isolating yourselves. What happens sa nag-isolate? What happens karon since hindi ka gawa sa balay? Naka-create depression. So, Ma'am Joy, there is really a what? There is a connection between spirituality and well-being. Yeah. Kaya kung makapasaylo ta, makamove on ta, magmaya ang atong nawong, malipay ta, makakatawa ta, then we are friend for everybody. What Yes. happened? Ang imong cancer, ang imong high blood, ang imong sakit, mawala. Wow, praise God. Thank you for this kapag lang kapag Pastor. yun, no? Thank you Siguro Sir Bern. ato ni sigutan ang relasyon sa espirituhanon ug sa atong mga panlawas. Yes. Nakitay word nga healthy. Yeah. Kaya ang aton na topic is about health, no? Healthy. Ang kini nga healthy naa na siya acronym. Yes. So naa na siya mga pito ka mga words, no? That's true. Healthy. H-E-A-L-T-H, no? And why? Why, yes. So ato ni sigutan bawat Letter. letter aron nga mahibaw-an nato nga ang relasyon di ay sa Yes. sa atong espirituhanon kinabuhi. That's true. Thank you, Kapaglam Pastor. So we will begin with the first letter, mga Kapaglam, letter H of the word healthy, and we will make it healthy habits. So unsa kaya ni? Let us begin with the first letter, Kapaglam Sir Bernie and Kapaglam Pastor Yes. Pagunsan. Mga Kapaglam, these are actually mao ni ang ato ang mga tips kung unsaon nato nga mahimong healthy ang atong spirituality nga mo result pud sa health nato as a whole being. And it will become a habit. Yes, that's true, Kapaglaong Pastor. So let us begin with the first letter, H. What does H stand for, Kapaglaong Pastor? Yes, H stands for have a heart-to-heart talk with God as you start the day. Amen. Habit. Amen. So heart-to-heart Heart. talk as we start. That means tama to atong last episode. Yeah. Pagkamatag yun nato, unahon gyud nato ng Ginoo. That's true. Mo na nga Yes. ingon niya da sa Matthew chapter 6 verse 33. Memorize biya nato ni, no? Yes. But seek first the kingdom of God and His righteousness, and all ato libutang word nga underscore all this. Unsa to mga these things shall be added unto you. That's true. That's wonderful. No, when you rise, ingon siya din, when you rise in the morning, Pastor, yan, Oo. when you rise in the morning, nindot yun kay Kapaglaong Sir Bernang, tugyan nato tanan diha sa Ginoo before ta mo begin, nga wala tay ginadala-dala nga Correct, kabugaton right. og worry mo nang Oo. importante nga dili cellphone unahon gunit, Pastor. Amen. But Oo. talking the other hand, no, the first time you wake up,
dili ang cellphone ang gunitan but your other hand clasp in prayer kay Amen. wata ka Oo. balunsan pag-respond sa mga butang ko wata ka pray. Let's go to the thank you pastor. Oo. Let's go to the next letter of the word healthy. Kapag laom Sir Bern, what does letter E stand for? Yeah, this is very nice. Exercise a cheerful spirit. Yes. Wow. Now, according to Philippians chapter 4, verse 4, rejoice in the Lord always. Again, I will say rejoice. So, Pastor Nindot, nga, we have to start the day nga kana bang murag naa kay sa pagmaya, no? Yes. O malipayon ka ba? Exactly. Very conducive, very positive ang imong outlook, dili positive sa COVID, ha? Positive ang imong outlook. Kung positive ka, you are making your day, you start your day very what? Very positive and end your day what? Very Happy. happy. Yes, Yeah. I even remember kapag laom pastor and kapag laom Sir Bern na ay minister nga naingon siya sa nga when you wake up in the morning decide to be happy. And Correct, gitrayan ako siya pastor and it was really effective. Amen. When you decide I want to be happy today, the whole day bisag unsa imong mamit murag nakasat imong mind ba you will be happy. And according here ingon siya din gather himuon daw nato ning aim sa atong life while na kinabuhi pa ta to gather sunshine about us instead of Amen. clouds. Obviously. No? Amen. Praise the Lord Very for good. that. And kay maka-shorten, unsay connection niya sa atong total well-being, yung siya din kapag laom Sir Bern, kapag laom Pastor, it will shorten the days, we will shorten our days when we go unhappy. Of course. Yeah, so thank you so much, Sir Bernie, for giving us. First is have a heart-to-heart talk with God as you start your day. Letter E, exercise a cheerful spirit. And kapag laong Pastor, please give us the letter A. And of course, ang letter A, allow not anger to Yes. control you. That's true. Kini nga word magod ang anger is a secondary emotion. Dili ka man kung kamasuko ko ay ginungdan, di ba? So it is a secondary emotion. Kung secondary emotion na siya, naa kay action, kini ang imong reaction. So between action nga ginakasukuan ka, naa kay reaction, depende na sa imo gitawag nga choice. Yeah. So if there is an action, there is also corresponding reaction. Yes. O nya kung ikaw ginpasuko, depende sa imo kung ma-react ka nga masuko sad. That's why allow not anger to control you. Yes, that's Kaya true. ingon diha sa Psalms chapter 37 verse 8, cease from anger and forsake wrath and do not fret. It only causes harm. Yeah. So that you say connection, Pastor, sa atong kinatibuk-an nato nga health mga kapaglaom, no? So thank you, Pastor. Oo, kay balamo kung kita masuko, magawas na ang mga liquid nga makapadaot sa atong lawas, Yes, di ba? that's true. Gatawag na siya nga flight or fight na ba? So kung magsigil lang tang anger, and remember, anger nga word is 1 letter short of danger. Mutangi Yes. letter D sa puno and you will have a danger. Yeah. Oh, thank you, Pastor. So, salamat kayo. Now, let's go to the fourth letter of the word healthy. It's letter L. Kapag laom, Sir Bern, would you like sharing this one? Yeah, the letter L represents love genuinely or unconditionally. Yes. Yeah, this is something the challenge, no? Nako kayo nga challenge, Ma'am Joy. Paalang sa tanan ka nato, how we can demonstrate genuine love towards our, of course, we have to start sa atong family members, Yes. husband and wife. You have to develop this genuine love unconditionally, and of course to the children, to the relatives, and to some other people. Amen. Yeah, according to Romans 12 verse 9, let love be without hypocrisy. Yeah, this is kining hypocrisy. Kada bang murag saling kada bang nagpakita nagpakaroon ingnon lang ka ba ingnon. nahigugma ka, but in reality you don't have possessed a genuine love. Yeah, tinood. And talking about that, the Ministry of Healing also tells us mga kapaglaom that love promote health and prolong life. Amen. No, praise God Oo. for that. So let us love genuinely. No, and let us go to the sa short naman nato nga time kapag laom, Pastor. So Okay. ato ang hatagan og para ma-discuss gyud nato. Let's go to the fifth letter kapag And laom, that is Pastor. letter T, no? Trust your cares unto God, no? Yes. And in 1 Peter 5:7 nagaingon, casting all your care, dili lang few, dili Yes. lang some, Yeah. but all your care upon Him, for He That's cares true. for you. Amo na ingon na kay nga, all these things shall be added unto you, di ba? So Yes. kanang nga word nga all man God,
very important na sa tabangan sa Ginoo kag sa ato pag That's makatawhan. true. Amen. Kapag laom Sir Bernie, unsa ka importante ning trust your care na gi-mention din sa Adventist Review nga murag nindot jud kay nato i-share sa atong mga kapaglaom karon. Ang connection sa trust and sa connection nato sa ato ang well-being kapag laom Sir Bern. Yes, kapag laom, Ma'am Joy. Actually, nagkinahanglan kita ani karong ibuok nga butang nato sa atong pagsalig sa Ginoo, especially in these trying times. A lot of Yes. people today are what? Are worried, no? Are troubled sa ilang nga kahimtang. So kung unsa man atong kabalaka, bahala na kung unsa ang imong kahimtang. What is important, you have to put your trust in God. Amen. And let God what controls everything what you have in your life. Amen. That's true. And gusto na And ako- sa Yes, Adventist Pastor. Review, Yeah, no, please, nagaingon diri, Pastor. no? Nagaingon diri nga there is no more powerful force, no? Or for human health than a profound. Yes. Nga word nga profound ba? Very important nga word. Profound trust in the Creator who made us. That's true. Faith affects every dimension of our being because we were created to be in communion with God. Amen. Di ba mo naingon niya sa Ginoo dito kay Adan ug Eva? Dito sa Garden sa Eden nga adlaw-adlaw ang Ginoo na because of close relationship with the Lord. Amen. For that, no, powerful force for health, Pastor, is the trust in the Creator. Exactly. Amen for that. And we have two more. The last, second to the last letter kapag laom, Sir Bern, nalimot ko kinsa nag-share sa last Pastor. one. Pastor, okay, so the last letter H kapag laom, Pastor, yes, please. Ang letter H means humble yourself before God and others. Yes. Nagaingon sa James chapter 4 verse 10, humble yourselves in the sight of the Lord and He will lift you up. Yes, that's true. And it's hard. Yeah. It's easy. Sa iyo ba yan, istorya nga magpaubos ka lang dong. But it's hard. Yes. Pero kung naang Ginoo sa ato, nga maong tagiya sa ato kinabuhi, sa iyo na mga kaigsuonan. That's true, that's true. Because also pride also, Pastor, causes strife. Exactly. So kung naka-strife, di good ka at peace and you will not Amen. have a wonderful mind Correct, security, right. no? Oo. And we have the last letter here, kapaglaom. Sir Bern, please share this with our mga kapaglaom. Yeah, the letter Y actually, the word healthy is an acronym, healthy. The Y yearn to be like Jesus. Yes. Wow, this is very encouraging. We have to be like Jesus. We have to grow a habit like Jesus. And according to Philippians chapter 2 verse 5, let this mind be in you, which was also in Christ Jesus. So this is an Yes. admonition, mga kaigsonan, mga kapaglaom, nga ang hunahuna ni Ginoong Hesus mo'y atong batnan sa makanunayan nga tanan. If we are going to make this as a resolutions in our lives, then we will be like Jesus sa ato nga mga unsa, sa atong panultihon, sa Amen. atong paglihok, sa ato nga kinabuhi. And this is a fulfillment sa giingon sa Philippians chapter 2 verse Amen 5. for that. Thank you, kapaglaom, Sir Bern. Na nainindot kay nga quotation, kapaglaom, Oo. Pastor, no, from my life today. Na Right. gusto na ko angyon si Pastor to read it. Ang ako mga kapaglaom niya ang very explicit nga pagsaysay ani, no. If you would find happiness and peace in all you do, you must do everything in reference to the glory of God. Now kini nga word manggod nga if na ano yung decision making, Conditional, na yung yes. decision making. If you would have peace in your hearts, Yeah. you must seek earnestly to imitate the life of Christ. My life Amen. today, page 161. Amen for that. Thank you, The word kapaglaom, Pastor. imitate kapaglaom, Pastor. The word imitate. This will not be done overnight. Correct, right. Yes. This will not be done overnight. So that is why we make it as a habit to Yes. imitate Jesus That's Christ. true. Thank you so much, kapaglaom, Pastor, and kapaglaom, Sir Bernie. So it says, healthy habits. Kung atong tanawon, atong i-review to tanan mga kapaglaom, actually, they are all pointing to who Jesus Correct, is. right. Jesus had a healthy whole being din sa kalibutan because he exercised that kind of habit. No, just to make it short, ato ang i-review gamay. H stands for have a heart-to-heart talk with God as you start the day. E, exercise a cheerful spirit. A, allow not anger to control you. L, love genuinely. T, trust your cares unto God. H, humble yourself before God and others. And the last letter, Y, yearn to be like Jesus. Let us make this our habit, and we will have a wonderful
whole and total being, no? Well total being din sa Ginoo when we exercise what Jesus did. Thank you so much for joining us in this discussion, mga kapaglaom. We will be right back after this musical offering. Bisan kita may tinguha sa pagabot, sa'y lusalayong kabitunan. Dapit na to tipik lang saging harian, ang langit bahin lang sa tugaran. Unsa gayud kadako sa ginuta, wayo sang hingpit makasaysay. Dako siyang hari sa tanang linalang, gamay usab kay niya sa dughan. Ug ang liso mapatubo sa kabugnaw, sa tulugon siya makabukaw. Ug kanako tawagon sa kinabuhi, agalon ka nako nagtan-aw. Unsa gayud kadako sa ginuta, wayo sang hingpit makasaysay. Dako siyang hari sa tanang linalang, gamay usab kay niya sa dughan. Dako siyang hari sa tanang linalang, gamay usab kay niya sa dughan. Welcome back to Let's Pray Pilipinas, mga kapaglaom. This is a place where you don't have to pray alone, and praise the Lord for the music, no? Ang atong Dios dako jud siya kaayo, and wala tay Amen. angayan nga kabalakan kapaglaom, Pastor, if we take him at his word. So this time we will take again God at his word by praying and bringing to him our supplications, atong mga prayers. Kauban ni kapaglaom Renan Peralta. Kapaglaom Renan, good morning and happy Sabbath to you. And happy Sabbath po din ha sa inyo ha, kapaglaom Joy, Yes, happy kapaglaom Sabbath. Sir Bernie, and Yes. kapaglaom Pastor Elmer. Thank And sa you. tanan natong tigsunod sa GSA Channel 37 ug sa mga nagtanaw din ha sa FB Live. Happy Sabbath kaninyong tanan. So karon akong igahatod ang mga ampuana nato. Hinaot nga ready ang inyong mga ballpen diha, no, o ang inyong mga prayer books aron isulat kining mga prayer requests aron maampuan nato sila kanunay. Now, Yes. akong pagasugdan kining gi-send ni sender 6279 kapag laom enjoy usa ka inahan nga concern sa iyang Yes. anak nga minor de edad. Bata pa apan kini dunay mga challenges sa addiction sa computer. Dili na ako hinanlan para sa protection sa atong minor de edad nga kapaglaom. Yes. Ni resulta kini sa usa ka habit nga dili maayo kapag Yeah. laom enjoy. So definitely atong pangayoon ang giya sa Ginoo aron
sulid ang dalan sa kaninga That's bata. true. No? Mhm. And of course, doon na po tayo mga uban pang gisan din gikan ni sender 0650 atong iampo ang iyahang bayaw nga si Mercy Molina o si Hinara Cachero. Kani silang duha kapag lang enjoy kapag lang pastor o Sir Bern na-stroke sila no silang duha gyud and ato silang ampuan nga unta maayo na sila sa ilahang mga sakit nga makabalik na po sila sa pagsimba. Yes. And ato pong idala sa atong mga pagampo ang igsuon sa usa na ka sender si Jacobo Espirito. Nagluya siya o giubo kinahanglan siya og dugang ampo para sa iyang kaayuhan. Ato pong iapil sa pagampo kining gipadala ni sender 9335. Ipapil niya sa paampo ang iyang asawa nga gihilantan si Kapaglaom Evelyn and ato pong giapil sa pagampo si Kapaglaom Alvin ang murag wala po or murag nagsakit po siya. No? Ang gipasend po diri ni sender 9948 ipapil niya sa pagampo ang iyang anak na tuwa karon sa MVC si Pipito Bacolod. Doon na siya yung mga allergies and nagkinaot siya nga dili na unta kini magbalik-balik o makakaon na siya sa mga yellow fruits o mga vegetables. No, gikan sa iyang loving mother. Lastly dinhi sa ato ang listahan gikan ni sender 3623 ipapil niya sa pagampo ang iyang igaagaw nga na sinusitis medyo sakit ra ba ni sa ilong no kapag mukuha na sinusitis and dunga pagyudaan ang iyang likod nagsakit po iyang pangalan sa paglaom Joy mao si Pritchie Bugas. So mao lang kadto ang ato ang mga ampuanan hinaot nga tabangan nato sila sa pagampo. So once again, this is your Kapaglaom Renan of Hope Channel Cebu, inviting everyone to cast your burden on the Lord and He will sustain you. He will never suffer the righteous to be moved. Happy Sabbath and God bless you all. Amen. Thank you so much Kapaglaom Renan sa pagdala ni ini nga mga pagampo this time. We are really glad to have you today. And so mga Kapaglaom amo na usab kamong ginahangyo to join us in prayer kauban ni Kapaglaom Sir Bernie sa atong pagdala ni ini nga mga pagampo. Kapaglaom Sir Bern. Yes, mga Kapaglaom sa gihapon amo kamong gihangyo sa pagkuyog kanamo sa ato nga pagampo nining taknaa. Amahan nga balaan sa gihapon kami Ginoo nagasangpit sa imo nga ngalan. Salamat amahan nga ikaw sa makanunayon. Ani nagauban kanamo, nagapaminaw sa among mga kahimtang, sa among mga kagulanan ug nakakita Ginoo sa actual nga kahimtang sa imong makatawhan. Niining tungura amahan, akong gidala kanimo. Ang among usa ka igsuon nga 16 anyos nga na-addict siya sa computer ug nisampot Ginoo sa dili maayo nga binuhatan. Naghangyo kami karong taknaa kung asa man siya. Ikaw Ginoo maga-empower kaniya nga unta imong kuhaon kanang addiction nga naa kaniya nga unta Ginoo maangkon niya ang kagawasan sa iyang kinabuhi og maglakaw siya sa dalan sa pagkamatarong ug mahimo siyang panalangin sa iyahang pamilya. Amo usab giampo ang kahimsog ni Sister Mercy Molina og ni Hinara Cachero. Nga unta sila maayo sa stroke ug makabalik na sa pagsimba Ginoo. Ginoo doawa sila palihog kung asa man sila karon. Ikaw Ginoo magahatag kanila sa comfort ug encouragement nga unta ang ilaha nga body maga-function normally. Ug amo usab gidala Ginoo kanimo si Jacobo Espirito. Nga sa diin unta maayo ang iyang ubo ug magabalik ang kalagsik sa iyang lawas. Amo usab gidala amahan si Evelyn Dakot ug Alvin John nga unta ang ilang gipaminaw nga dili maayo sa ilang lawas, hilanat ug uban pa kini Ginoo maayo ug makabalik sila sa normal nga pagpanikay-sikay. Amo usab gidala si Pipito Bacolod nga naa siya karon sa Mountain View College. Nga unta maayo ang iyang allergy og makabalik siya sa pag-concentrate sa iyang buluhaton siguro sa pag-eskwela og makakaon siya sa mga healthy foods. Amo usab gidala sa katapusan si Pritchie Bugas nga maayo ang iyang sinus og sakit sa likod.
Ginoo doawa siya, nining taknaa karon, kauban siyang pamilya. Amahan, salamat, nga ikaw anaa kanunay nagapaminaw. Ikaw Ginoo nakakita kung unsa ang pinakamaayo, aning among gidala kanimo, nga imong mga minahal nga mga katawhan. Daghang salamat Ginoo sa pagtubag nimo sa among pag-ampo. Pasayloha kami sa among mga sala. Pinaagi lamang sa ngalan ni Ginoong Hesus. Amen. 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 Praise God for the blessing to pray, mga kapaglaom. And thank you, kapaglaom Sir Bernie. Thank you sa mga kapaglaom sa inyong pagpadala ni ini nga prayer request. And so moving on, na nakita sa katapusan nato nga bahin in prayer. But if ever mga kapaglaom naman mo yung mga prayers nga wala namo nabasa karon, nga gisan ninyo sa number nato din ang inyo nakitaan sa screen, don't worry because we have prayer missionaries nga naga-take note ni anang tananan ato gihapon ang madala sa pag-ampo. So we will go to our last batch karon kapag laong Pastor Pagunsan. We have here nga na-receive nato from kapaglaom Zelg Kael Imbol, no, iyaha nga gipapray, iyaha ni nga mama sa ato nga sender nga matangtang na unta ang virus sa iyaha nga lawas kapaglaom Pastor, and mobalik na ang iyaha nga normal nga blood pressure. And also sa blood sugar po niya kapag laong Pastor gipapray siyang anak. And another prayer request nga gikan ka nga kapag laom Ben Divina Gracia nga na-admit siya kapag laong Pastor, no, tungod sa iyang pneumonia. This is from a friend, gipapray siya. And we also have gikan sa ato nga FB Live karon, coming from kapag laong Mariel Maluluyon, nagpa-pray siya alang sa nurses nato nga naa sa Adventist Medical Center Valencia nga naka-feel good sila og exhaustion kapag laong Pastor. And ipa-pray nga ma-okay lang unta, no? And nga wala nay positive nga nursing staff and from the batches nila. So also nagpa-pray sila nga i-sustain ang ilahang sustain the present oxygen supply para sa mga pasyente while nagapaabot sa uban pa nga mga supplies. And another prayer request coming from kapaglaong Vesi Shaw. Na siya praise report, by the way. Magpasalamat siya nga giampo na tong iyahang nga brother si Gideon and family nga nag-positive and now nag-recover na sila. So they would like to say thank you and we praise God for that. Amen for that praise report. Also coming from kapaglaom Nelia Omolon, nagpa-pray siya alang kay Feli Lufar sa healing, no, sa iyahang nga ailment karon. And also from kapaglaom Lily Don Hulo, nagpa-pray siya alang sa iyang mother kapaglaom Pastor si kapaglaom Lydia Hulo nga naa pa siya cough and headaches karon nga unta maayo na siya. And please nga negative ra pud unta ang result sa iyang swab test. Another one from kapaglaom Lovely Pusadas, nagpa-pray siya kapaglaom Pastor sa fast recovery sa iyang mother-in-law nga na-admit siya sa Maito Municipal Hospital. And another one, no, from kapaglaom Julita Garcia, ipa-pray si kapaglaom Geraldine Garcia nga nag-suffer karon sa cerebral infarction and endometrial thickening, no? So hinaot na po siya schedule sa operation next week. So atong i-pray nga okay lang ang tanan. Also from kapaglaom Girly Sunico, nagpa-pray siya alang kay Peter Sunico nga napo siya schedule sa Monday nga mobalik sa hospital para sa iyang liver problem, Pastor. And also from kapaglaom Emmy Grace Ebron, nagpa-pray siya alang sa iyang anak nga si Ninyo nga makabalik na unta sa pagsimba and at madala niya ang asawa at anak, no? We pray for that na mahimo gyud na pinaagi sa gahom sa Holy Spirit. And from kapaglaom Rosel Castillon, this is a praise report. Nagpa-pray siya, nagpasalamat siya sa iyahang nga magulang nga nakapasar sa board exam sa US Amen. Florida. Wow. Thanks and praise be to God for that. He really answers our prayers, mga kapaglaom. And also from kapaglaom Joy Silvano, Pastor, another prayer request. Ipa-include niya sa prayer ang complete healing ni kapaglaom Baby Chris Silvano sa iyahang menopausal effect no nga mabalik na usab ang kahimtang, no, maayo nga kahimtang sa iyahang lawas. Thank you kapaglaom for sending this and for sharing this with us. And also sa ilahang ongoing evangelistic meeting sa Sitio Aragon, Kapuukan, Leyte nga matapos na niini nga next Saturday. So hinaot successful and mabless ang mga katawhan. Mga kapaglaom, thank you so much sa inyong pag-share ni ini din. We have Jesus Christ interceding
sa ato ang mga pag-ampo before the throne of God. So we will bring this prayer sa sab, we as human beings, kauban ni kapaglaong Pastor Pagunsan, before the throne of the Lord. Okay, with pleasure, let us bow our heads as we pray. Amahan namo nga naa ka sa kaitasan sa mga langit, nining adlaw pagpahulay, amo na sa gipadala sa imo atubangan sa bugay, sa grasya sa trono sa bugay nimo diha. Salamat Ginoo nga ikaw ang doktor nga wa pagid mapaslawi sa ni Amen. akademi sa yuta. Yes, Lord. Ug amo sad giangkon nga kini sad mangin eksperyensya namo og sa among mga kaigsuonan. Ginoo amo dala sa imo ang among igsuon Sister Selji Kael Imbol nga hinaot pa nga tanan nga mga virus nga nagaproblema sa iyang lawas mawala na aron nga magnormal na ang iyang mga blood pressure Yes. og manormal sad ang iyang blood sugar. Amo sa dala sa imo Ginoo ang among igsuon si Brother Ben de Minagracia nga hinaot pa mag-ayo ang iyang gibati nga pneumonia. Ginoo amo sa dala sa imo ang among mga kaigsuonan nga nasa tambalanan Pastor and Ma'am Katani Yes, hinaot pa yes, Lord. ma-full ang recovery nila sa ilang health Amen. aron nga makapadayon sila sa ilang mga serbisyo sa imo. Kauban pod si Pastor Clyde Potot nga hinaot pa mag-aayo pod siya sa iyang gibati og si Sister Nelia Magwad. Ginoo mo sa gidala sa imo ang among mga kaigsuonan, mga frontliners nga mga nurses diha sa Adventist Hospital Valencia. Yes, Nga Lord. hinaot pa nga mag-undang na kining mga biktima sa mga COVID positive aron nga makapahulay pod sila sa ila nga mga pagserbisyo. Amen. O ginaot pa nga dili sila mawalaan sa supply sa oxygen Ginoo. Og amo sa dala sa imo ang among igsuon si Sister Philly nga Liufar nga hinaot pa mag-ayo pod sa iya nga gibati. Og amo sa dala sa imo Ginoo ang mother ni Sister Lilidon nga si Mama Lydia Holo nga mag-ayo pod ang iya mga pag-ubo o mga negative ang iya nga resulta sa iya nga mga swab test. Amen. Amo sa dala sa imo Ginoo ang amo igsuon Sister Posadas ang iya nga mother nga mag-ayo pod siya sa iya nga ginabati. Ginoo na ay mga espesyal nga mga paghangyo nga hinaot pa nga ikaw maggunit sa mga kamot sa mga doktor nga mag-opera sa brain ni Sister Geraldine Garcia og tanan nga mga tambal o mga gadgets mag-function well. Amen. Among dala sa imo Ginoo si Brother Peter Nonong Sunico nga naay problema sa iyang liver. Hinaot pa nga ang eksakto nga diagnosis sa doktor sa iya pag-adto liwat makabahatag sang eksakto pod nga tambal para mag-ayo man ni siya. Among dala sa imo Ginoo ang among igsuon Sister Ninyo ang mga kabataan nga makabalik na Brother Ninyo nga magbalik na sa pagtuok o pod sa iyang asawa kag mga Amen. kabataan. Ginoo ni ang sinsiro nga paghangyo ni Sister Joy Silvano nga hinaot pa mag-ayo si Bibi Chris Silvano sa iya nga ginabati nga menopausal syndrome, hinaot pa nga mangin normal na ang iyang pagkinabuhi. Og ang ilang evangelistic program diha sa kapuokan maging successful nga daghan nga mga tao madala sa imong tiilan. Amen. Sa pag-usab, amo dala sa imo ang mga katawhan nga nagapaminaw o nagatan-aw ni ining programa nga napanananginan sila Ginoo sa among episode kindala karong adlaw nga mao ang healthy habits nga dili lamang routine kundi maging habit namo adlaw-adlaw ang pakig-uban sa imo sa among kinabuhi. Sa ngalan ni Jesus. Amen. 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 Praise the Lord Amen. for this kapaglaong Pastor. Thank you so much. And thank you so much mga kapaglaong for praying with us, no? Joining us before the throne of God sa pag-present sa atong mga supplications. And we don't have much time na nabilin kapaglaong Pastor. I think we have to give the conclusion sa atong discussion today. And we would like to tell you mga kapaglaong, not all that this world bestows can heal a broken heart or impart peace of mind or remove care or banish disease. Fame, genius, talent, all are powerless to gladden the sorrowful heart or to restore the wasted life. The life of God in the soul is man's only hope. Yes, mga kapaglaom, the love which Christ diffuses through the whole being is a vitalizing power. Every vital part, the brain, the heart, the nerves, it touches with healing. By it, the highest energies of the being are aroused to activity. Yes, mga kapaglaom, it frees the soul from the guilt and sorrow, the anxiety and care.
that crush the life forces. With it, some serenity and composure. It implants in the soul joy that nothing earthly can destroy. Joy in the Holy Spirit, health-giving, life-giving joy. Amen. Thank you so much mga kapaglaom for joining us today, and we pray that you will have a blessed Sabbath day with the Lord. This has been Kapaglaom Joy, inviting you to rest upon the Lord and wait patiently for Him. And yes, this is your Kapaglaom Bernie Maniego, encouraging you to always let the love of Christ roll in your hearts. And of course, this has been your Kapaglaom Pastor Pagonsan saying, let's pray without ceasing. Kami inyong kaabag sa pag-ampo din nilang sa Let's Pray Pilipinas! where you don't have to pray alone. Balik, O Diyos, kasi kanan kalimtan mo. Hikap mo lang